Labas, Pogo. Pasok, Sabong. Inihayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuwag sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong July 22, 2024. Sabi ni Marcos, kailangan nang itigil ang panggugulo ng POGO sa lipunan at paglapastangan sa bansa. Inatasan niya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bago matapos ang 2024 ay mawalis na ang mga POGO. Pero wala pang isang buwan mula nang ihayag ng Presidente ang pagbuwag sa POGO, ipinopropose na ng ilang mambabatas na gawing legal ang isabong upang mabawi ang bilyong revenue na mawawala sa pagbuwag sa POGO. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, pag-aaralan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na ma-regulate ang online cockfighting o isabong para mabawi ang 7 bilyong piso na mawawala sa POGO. Ginawa ni Suarez ang proposal sa deliberation ng 2025 budget ng PCSO. Ganito rin ang proposal ni OFW Rep. Marisa Magsino sa PAGCOR. Sabi ni Magsino kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, pag-aaralan kung posibleng malegalize ang ipinagbabawal na isabong para makapag-generate ng revenue na naapektuhan sa pagsasara ng POGO. Kung magpapatuloy o nagpapatuloy ang isabong sa kung saan saang lugar, pabor siyang gawing itong legal. Sabi ni PAGCOR o sabi ng PAGCOR, susunod lamang sila kung mayroong batas na nag-uutos na ibalik ito. Kung wala, mananatili sila na nakagapos ang kamay ukol dito. Ipinag-uutos ni President Marcos Jr. ang pagbabawal sa isabong noong January 2023. Ini-issue niya ang Executive Order number 9 na nag-uutos na arestuhin ang nag-ooperate ng isabong. Nakasaad din sa EO ang suspension sa live streaming o broadcasting ng live cockfights sa labas ng cockfighting arenas na pinagdarausan ng sabong. Bawal din ang online remote o off-cockpit wagering betting sa live cockfighting matches. Ang kautusan ay pagpapalakas sa dati ng utos ni dating President Duterte sa pagsuspende sa isabong noong May 2022. Malinaw na bawal ang isabong at isang malaking kainsultuhan na buhayin ito gaya ng ipinapanukala ng mga mambabatas. Malaking kamalian na buhayin para makakalap ng revenue ang sugal na maghahatid o naghahatid ng kasamaan. Sinuspindi ang isabong dahil sa masamang dulot sa buhay ng mga Pilipino, kung saan marami ang gumagawa ng masama para matustusan ang bisyo. Dahil sa pagkalulong dito, may ina na ibinenta ang kanyang sanggol para lang may maitaya sa isabong. Maraming OFWs ang umuwi sa bansa na lubog sa utang dahil sa pagkatalo sa isabong. Hanggang ngayon, ang 34 na sabongeros na nawawala ay hindi pa natatagpuan. Ano ang pumasok sa kukote ng mga nagnanais buhayin ang isabong?